So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ngayon po, medyo usap-usapan sa social media itong malaking pagbabago nga po sa katawan ni dating Speaker Martin Romualdez. So kapansin-pansin po kasi yung kanyang pagbawas nga po ng timbang. Oo. So ngayon, syempre, kung kayo po ay basher na walang utak, no, ni dating Speaker Martin Romualdez, ang sasabihin ninyo, ay wala, guilty kasi yan. O kaya nangangayayat na. Stress na yan, di ba? Pero syempre, kung tayo naman po ay gagamitin natin yung utak natin, di ba? Kahit naman sinong tao, napagbintangan naman po ng walang ebidensya, eh talaga namang may stress. O for example kayo, alam niyo namang na wala kayong kasalanan, malinis yung konsensya ninyo, pero pilit pa rin kayong dinidiin sa isang kasalanan na wala namang ebidensya at wala kayong kinalaman. At ang nakakatawa pa dito yung ebidensya pa nila palpak. No, si Gutesa. Di na bang hindi may stress dito? Di ba? Pero pag-usapan ngayon natin to si dating Speaker Martin Romualdez, no. Ito yung kanyang Christmas message, no. Sabi niya dito, post niya lang ito, no. Dito mataba pa siya dito eh. Happy holidays. No, and hopeful new year, okay? So, ito yung So ngayon, ito yung bagong video niya. Hindi. Pasensya na natawa ako sa ngiti, So ngayon, ito na itsura niya ngayon. Ayan So siguro malamang bumaba siya ng mga 5 kilo. Estimated, no? Mga 5 kilo siguro. No? So ngayon, ito yung message niya. Panoorin muna natin to bago natin pag-usapan niyang pagbawas niya ng timbang, no? Sige. This Christmas season, we celebrate the deep faith that unites us Filipinos. Pag-asa, puso, tapang, at pagmamahal sa bawat isa. Pero nangayayat talaga, no? Nangayayat talaga. May the birth of Christ renew our hearts, strengthen our families, and remind us that even in difficult times, light always finds its way through. Maupay nga Pasko, haiyong matanan. Ayan, so Merry Christmas po. Okay. So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Actually parang review na lang po natin tong topic na to eh. Kasi the first place mga streetwise, no? Ang unang tanong kasi natin dito, ano ba yung ebidensya? Ano ba yung ebidensya ng mga individual or mga tao na sinasangkot nga po si Martin Romualdez dito nga po sa flood control? So syempre alam naman po natin si Gutesa. Ayun talaga, si Gutesa naman talaga eh. At tapos yung sinasabi nga daw po nila na lumaki daw po yung kumpanya ni Saldico nung si Martin Romualdez daw po yung naging speaker. So ano ngayon? So anong connection? Diba? Pero mga kababayan na nakakatawa kasi dito, dyan po sa dalawang bulok na ebidensya po na pinapalabas po nila, ino-overlook po nila yung sinabi ng ICI. Tingnan nyo, ito yan diba? Yan eh. Sabi dito ICI, no findings of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. Ito alam na po natin to, no, na dahil nga daw po na walang makitang ebidensya laban kay Martin Romualdez ng ICI, so pinasa na po nila ito sa Ombudsman. Pero nakakatawa mga kababayan, no. Actually ito malaking malaking breakthrough po itong development from ICI regarding nga po dito sa kaso ni Martin Romualdez. No, pero ina-overlook po nila yan, parang hindi nila nakikita. Ay ibig sabihin nun. Itong mga bobo at mga tanga na pinipilit po na kasabwat si Martin Romualdez dyan po sa flood control scandal, yung sinabi ng ICI, parang hindi nila nakikita. Mas nakafocus sila dito kay Gutesa, na hindi, siya yung dating speaker kaya kasabwat siya. Ano, bobo lang? Di ba? Di ba? So ayun yung point natin, no? Hindi naman kasi katulad po si Martin Romualdez na mga Duterte. Yung mga Duterte, mga kababayan, no, kahit po na tinan ninyo yung mga Duterte, yung mga streetways, no, makakapal ang mga mukha niyan. Ang dami na pong aligasyon laban sa kanila pero parang baliwala lang sa kanila. Oo. Di ba? Tatay nga nila nakulong eh. Pero parang baliwala lang sa kanila eh. Di ba nakita nyo na ba yung mga Duterte, yung mga anak ni Digong na na-stress? Wala, di ba? Si Kitty pa-party-party lang. Di ba? Si Pulong pakuha-kuha lang ng pokpok. Di ba? O si Baste, palagi pa rin absent, laging late pa rin sa
sa Davao City bilang mayor. Si Sara pa travel lang. Tatay nga nila eh. Parang baliwala lang eh. Yung mga allegation pa kaya laban sa kanila. So mga manhid na po yung mga yan. No, si dating Speaker Martin Romualdez, no, ako naniniwala ako na ano yun eh. Na wala siyang kinalaman sa ngayon, sa ngayon. Kasi nga walang ebidensya. So by the way, mga kababayan, no, ito pa yung sinasabi natin dito. So dami po kasi nang nagawa po ni Martin Romualdez. So parang ito parang nakalimutan nyo na lang yung nagawang tama ng tao. Dahil sa chismis. Ayan ang pangit dito sa sa ugaling Pilipino, mga kababayan eh. Sa dami po nang nagawa ng isang tao, dahil po sa chismis na walang ebidensya, masisira ka agad siya. For example ito. Yung mga priority bills po ni PBBM dati, di ba? House passes 27 out of 28 LEDAC priority measures. Yung LEDAC, mga kababayan, ito po yung ano bang sabihin ng LEDAC? Pakita ko sa inyo. Meron yan dito Yan. Yan Legislative Executive Development Advisory Council at Malacanang Palace, no? So itong LEDAC, mga kababayan, ito po yung yung mga proposed bill po ng presidente na pinapapriority po sa House. So tingnan niyo 99% po nagawa po ng House yan. Nung si Martin Romualdez po yung House Speaker noon. Ngayon, ano ba yung priority bills ngayon ni PBBM ngayon? Parang hirap na hirap pa nga silang gawin eh. 'Di ba? Ngayon meron silang 4. Ngayon 4 na lang yung tungkol sa kadena, tungkol sa structure ng ICI. Di ba? 4 yan yung anti-political dynasty. Sa 4 yan. Ngayon parang hirap na hirap si Bo GD. Pero itong si Martin Romualdez, 28 out of 27 nagawa niya. Marami yan, mga babayan. Ito lang gusto kong paliwanag sa inyo eh. Ito pa. Ito pa malupit House Executive Speaker Romualdez sa super majority in 28 Congress. Actually, first time lang po talaga nangyari ito sa sa tingin ko sa history nga po ng House na super majority po ang isang House Speaker. Ibig sabihin nun, di ba? Maganda po yung flow po ng trabaho ng mga congressman dahil po maganda po yung leadership ni Martin Romualdez. Meron pa yan. Ito pa. Romualdez gets commitment. Ito. Ito rin yung mga na-overlook din po ng mga bobong mga nagbabatikos kay Martin eh. Tandaan po natin, si Martin Romualdez po yung isa sa mga dahilan kung bakit po bumaba yung presyo ng bigas. Kung dati nga po yung bigas ay pumapalo ng 75 pesos, 70 pesos. Ngayon nata nasa 42 ngayon, di ba? 42. Bumaba dati yan, naging 35 po yan. Syempre, wala na si Martin, tumaas ulit ngayon ng bigas. 40 to 45. Pero by the way, kumpara mo naman sa 75 dati, mababa po talaga. So sabi dito, Romualdez gets commitment for cheap rice imports from Vietnam. So ito po yung ginawa ni Martin Romualdez na siya yung speaker. Di niya lang po pinangalagaan po yung House. Ang ginawa rin po ni Martin, kinausap po yung mga supplier ng bigas, pumunta ng Vietnam para kausapin po yung mga supplier doon. Diba? Tapos ni-raid po yung mga nag-hoard ng bigas. Kaya nga bumaba presyo ng bigas nun eh. Isa si Martin Romualdez mo sa may kagagawan nun. So, and then mga kababayan, meron pa yan dito. Ito yung content mga streetwise na hindi chismis. Kasi po nagpapakita po ako ng reference. Ito pa malupit Sara Duterte explains some balustos remarks. Naalala nyo itong mga streetwise, Yan tambalustos na yan. Yan po ay nauso nung sinabi nga po ni Sara Duterte, dahil nga po na merong plano ito si Gloria Macapagal Arroyo, si Aling Maliit, na maging House Speaker. So, tandaan po natin mga kababayan, from 2022 hanggang 2025, mula nga naalis nga po yun si House Speaker Martin Romualdez, si Martin Romualdez po yung humarang sa lahat po ng impeachment attempt ng mga Duterte. Isa na nga po ditong magpapatunay dito yung yung tambaluslos remarks nga po ni Sara Duterte na ang gusto nila, si Gloria Macapagal Arroyo po yung magiging House Speaker para maging sunod-sunuran nga po si PBBM. Yung inarangan po ng Inarangan po ni Martin Romualdez po yan. So ano bang point ko dito mga kababayan?
So, actually, marami pa to, no? Marami pang nagawa yan si Martin Romualdez dyan po sa house na hindi po masyadong na-expose. So, ang point natin dito, no? Sa kabila nga po ng maraming nagawa ni Martin Romualdez, no, na pabor po sa ating mga mamamayang Pilipino, pagsuporta po sa administrasyon po na to, di ba? Lahat po yan nabaliwala. Lahat po yan na-overlook. Kung baka itong mga bagay nito parang, ay, wala yan. Mas maniniwala kami dito sa chismis ni Gutesa. Mas maniniwala kami dito kasi sinasabi ni Vince Dizon na sangkot si Martin Romualdez tsaka si Saldico. Tandaan natin mga kababayan, no? Yan si Saldico po na yan, hindi po yung appointee ni Martin Romualdez. Siya po ay pinagbotohan noon ng mga party list congressman dyan po sa house. So, syempre, kung ganun ba naman, ginawa mo na nga lahat, di ba? Tapos, maniniwala kagad yung mga tao sa mga chismis po na yan, nakaka-stress naman po talaga. Actually, hindi ko talaga makuha yung point kung ba't may ganun kasi mga tao no? Na kinalimutan na lang nila lahat ng magandang nagawa ng tao, tapos mas maniniwala po sila sa chismis na walang ebidensya. Ako sinasabi ko naman, no, na hindi ko masyadong type si Martin Romualdez, no? Kasi unang-una, walang karisma. Di ba? Kasi para sa akin, ang isang politiko, importante may karisma. Di ba? And then, syempre, may mga at syempre mga kababayan, no, alam din naman po natin, no, na ang mga Romualdez din po, parte din po ng ng political dynasty, no? Especially, di ba? Ngayon na-acquire niya pa nga hindi DZMM. So, medyo hindi ko siya type, mga kababayan, pero na-appreciate ko po yung mga ginawa niya. At kahit sinong tao po mga kababayan is sobrang unfair na pagbibintangan nyo naman po ang isang individual. No, pagbibintangan nyo sa mga kasalanang wala namang ebidensya. Sobrang unfair po nun. Kahit kaninong tao po yan. Di ba? Kahit kay Sara Duterte nyo paggawin yan, hindi rin po talaga fair yan. No? So yun mga kababayan. No? So ako sinasabi ko naman sana, no, na medyo palpak at medyo nahinaan po ako ngayon sa bagong House Speaker. So sana medyo umaasa rin po ako na sana makabalik din po si Martin Romualdez bilang House Speaker nga po ng Congress. Diba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa pagbaba nga daw po ng timbang ni Martin Romualdez. Obvious naman talaga na bumaba yung timbang, no? So yun lang kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito sa pag-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat and bye-bye.